Magandang araw mga idol ko, share ko lang itong kaunting kaalaman patungkol sa advantage at disadvantage ng incubator at itlog na pinalimlaman sa inahin. At alam mo ba idol na pwede kang makatipid ng halos 80% sa bill ng iyong kuryente sa pamamagitan nito? Unahin ko ang mga disadvantage pag pinalimliman ang itlog sa inahin. At pwede nyo rin gawin ng sabay ang pag-incubate habang naglilimlim ang inahin. Disclaimer lang mga idol ko. Itong ibabahagi ko ay base lamang sa aking karanasan at syempre sa nilalaman ng maliit kong utak. Disadvantage ng pinalimlaman. Una, konti lang ang sisiw, bakit ito kakaunti lang? Dahil, ang isang inahin ay kaya lang maglimlam ng 10 o hanggang 12 na itlog depende sa laki ng inahin. Kung marami kang itlog na gustong mapisa ng sabay-sabay, hindi ito uubra dahil limitado lang ang laki ng inahin na pwede niyang limliman. Pangalawa, maaksaya sa oras, lalo na sa mga atat magparami ng mga manok. Dahil sa haba ng oras at panahon sa paghihintay na dumami. Sa paglilimlam ang inahin aabutin ng 21 days bago mapisa at ang inahin ay mag-aalaga ng sisiw sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Minsan umaabot pa ng 3 buwan kung ang mga sisiw nito ay pabibi. Kahit malalaki na ay ayaw pa humiwalay sa ina. Pangatlo, delikado ang itlog. Bakit delikado? Dahil sa pag-abandona o pagtigil nito sa paglimlim. May mga inahing biglang umaalis sa pugad bago pa mapisa ang itlog ito ay nangangayaw. May iilan talaga sa lahi ng inahin na sandali lang sali maglimlim. Isa na dyan ang Rhode Island Red, mabilis magsawa. Gusto lang ay kumain. Ikaw idol, anong lahi pa ang umaayaw sa paglimlim? Comment mo nga. Pang-apat, pagkas-ira ng itlog o pagkabitak. Maaaring mabasag ng inahin ang itlog dahil minsan nai-isturbo ito. Dahil kadalasan sa inahin na naglilimlim kung saan-saan lang sila pumupugad. Isa na dyan ang mga native o labuyo. Pang-lima, peste. Pinakaayaw ng mga nag-aalaga nito. Hindi peste na sakit, kundi peste tulad ng kuto o hanep. Madaling pamahayan ng hanep ang pugad na nakakahinis sa inahin at sa mga sisiw. Yang 5 ang nakikitaan kong disadvantage sa naglilimlim na inahin. Kung meron ka pang naiisip na disadvantage idol, comment down below para sa iba nating kapwa farmers. Advantage ng pinalimlaman ng itlog sa inahin. Alam mo ba ang mga kahangahangang benepisyo ng isang inahin na naglilihim ng mga itlog? Higit pa sa simpleng pagpapalaki ng susunod na henerasyon, ang inahin na ito ay nagpapakita ng kakaibang kakayahan at dedikasyon na nagdudulot ng malaking kalamangan. Una, ang paglilimlam ng inahin ay nangangailangan ng pasensya at katatagan. Ang inahin ay nakaupo sa mga itlog ng ilang linggo, nagbibigay ng tamang init at proteksyon. Ito ay isang tahimik ngunit napakahalagang trabaho na nagsisiguro ng matagumpay na pagpisa kumpara sa mga DIY incubator. Pangalawa, ang inahin ay nagiging isang natural na incubator. Ang kanyang katawan ay nagbibigay ng init na kailangan ng mga embryo para mabuo. Ito ay mas mahusay at mas epektibo kaysa sa mga artificial na paraan ng pagpapisa na nakakatipid sa enerhiya at resources. Pangatlo, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng seguridad. Pinuprotektahan niya ang mga itlog mula sa mga predator at iba pang banta. Ang kanyang instinct bilang isang ina ay nasa pinakamataas na antas. Kung mapapansin niyo ang isang inahin ay sobrang tapang lalo na kung may sisiw na ito. At sinisiguro ang kaligtasan ng kanyang mga anak bago pa man sila lumabas. Sa huli, ang paglilihim ay isang pagpapakita ng natural na proseso. Alam mo rin ba idol na ang itlog na nilimlaman ng isang inahin ay napakalusog at malayo sa sakit? Mas mabilis lumaki dahil ang natural nilang ginawa ay ang mag-hunt o maghanap ng makakain sa paligid. Mas mabilis matutong maghanap ng makakain ang mga bagong pisang sisiw dahil sa tulong ng inahin. At protektado sila sa lahat ng oras. At kung gagamit ka ng artificial na papisaan tulad ng incubator, sobrang epektibo nito, lalo na kung atat kang magparami ng mga manok. Dahil kahit anong oras mong gustuhin magpapisa ng itlog ay kaya mong gawin dahil sa incubator. Tulad nga ng sabi ko sa disadvantage pag pinalimlaman. Halos 3 buwan kang maghihintay bago ka ulit maka-harvest ng bagong batch. Hindi tulad ng incubator.
Tuloy-tuloy lang ang pag-itlog ng inahin at tuloy-tuloy din ang pagsalang mo sa iyong incubator. At alam mo ba idol na pwede kang makatipid ng halos 80% sa bill ng iyong kuryente sa pamamagitan nito? Pwede mong palimlaman ang itlog sa inahin ng 18 days at pagsapit ng 18 days ay ililipat ito sa incubator hatcher ng 2 to 3 days. Same process lang ang gagawin idol, laging papalitan ng fresh egg pagdating ng 18 days. Paulit-ulit lang hanggang magsawa ang inahin umupo. Basta suportahan lang ang inahin sa patuka at bitamina tuwing ito ay bababa sa puguran. Huwag kayong mabahala sa inahin. Sobrang safe ito sa inahin kahit abutin pa ng 1 taon sa paglilimlim. Kaway-kaway sa mga idol ko na ginagawa pa rin ang ganitong proseso. Comment down sa mga idol ko dyan na ginawa ang ganitong gawain. Ganito ang aking ginagawa nung ako ay nag-uumpisa pa lang sa pagpaparami ng manok. Kahit 2026 na ay ginagawa ko pa rin ito. Dahil sobrang nababawasan nito ang bill ko sa kuryente. Hanggang dito na lang mga idol ko, ingat and happy farming with heart.